gabi po sa inyo lahat at salamat po sa Panginoon sa privilege na maka-attend uli dito po sa prayer meeting service sa CBBC San Pedro, Laguna. And nais ko pong pasalamatan ng Panginoon sa buhay po ni Pastor Ed at kami po pinaunlakan na makasama po namin siya to be a blessings of God's Word during the 1 decade ng Christian Bible Baptist Church, Urdaneta City. Last August 10. At salamat po sa Panginoon at kasama ko si Ma'am Del, thank you po. At talagang pinangarap po namin in 1 decade ay makapunta po si Pastor at si Ma'am Del para sa gayon ay makita po nila yung resulta ng kanilang sacrifice na paglilingkod sa Panginoon. Truly, kaya totoo yung sabi ni Pastor na anumang sakripisyo na ating ginawa sa Panginoon ay hindi po pwedeng walang resulta. And the best example of sacrifice na merong resulta ay yung sacrifice na ginawa ng Paiso Kristo. Na alam natin siya po ay Diyos pero nagpakumbaba sa kanyang sarili. At ang sabi ng Bible ay pumunta rito sa lupa to seek and to save that which was lost. At of course para tayo po ay pagkalooban ng kaligtasan ng buhay na walang hanggan. And because of His sacrifice on the cross of Calvary, He was died, buried, and resurrected. Ngayon ay meron tayong pag-asa ng buhay na walang hanggan at meron tayong langit na bayan na siyang ating pagtitirhan ng walang hanggan. Amen? Kaya maraming salamat po. At salamat. Actually, nandito po kami ay dahil sa pagsuporta sa mga estudyante po ng BHBC mula po sa Urdaneta City, sa Ilocos Sur, at saka kasama po namin ngayon ang Bible students din po ng aming Sunday Church sa CBBC Dagupan under Pastor Joe Handig. Kaya, and privilege din kasi yung aming mga anak ay nakapag-onsite. Blessing po kasi baka maboring din sila sa online. Kaya salamat po sa Panginoon. Alright? So thank you, Pastor. Saya privilege po to stand behind once again this pulpit. And thank you po sa privilege to have fellowship with you and advices para po sa gawain po ng Panginoon. Tayo po tumingin lahat and let's open the Word of God in the book of Psalms. Are you ready for the Word of God? Amen? Tapos na po ang Sport Fest. Ngayon po ay Bible Fest. Amen? Ganon talaga, may natatalo talaga. Kaya kung talunan man kayo, huwag niyong digbibin. Yan ay sadyang mga pagkakataon lamang na pinaintulutan ng pagkakataon. Amen? Ayan, wag mong dibdibin. Amen? Sabi ng isang natalo ay ganito palang pakiramdam ng natatalo. Kaya igihin mo para hindi ka matalo. Amen? Psalms 118. Let's read in verse number 23 down to verse number 29. And tonight, I want to be a blessings through the preaching of God's Word. I would like to encourage you na makita natin ang lahat ng meron tayo at na-experience natin, na-enjoy natin, ay lahat yan ay gawa lamang ng Panginoon. Amen? Alright, let's read in verse number 23 hanggang verse number 29. Basahin po natin ang salit-salitan. I'm going to read verse number 23. Kaya pong babasa ng verse 24. Salitan po tayo. Then verse 29, sabay-sabay po tayo. Una ko, na po sa loud amen. I said, if you get it, shout out loud amen. Amen. Verse number 23, the Bible says, this is the Lord's doing. Amen. It is marvelous in our eyes. Save now, I beseech thee, O Lord. O Lord, I beseech thee, send now prosperity. The Bible says, verse number 27, this is the Lord, which hath showed us light, bind the sacrifice with cords, even unto the horns of the altar. Verse number 29, altogether now read, O give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. Nais ko pong pansinin niyo po ang sabi ng Bible, sa verse number 23, this is the Lord's doing. It is marvelous in our eyes. Tonight, I'm going to preach the message entitled, This is the Lord's doing. Ito ang gawa ng Panginoon. Amen? Tayo manalangin, dakilang Diyos sa makapangyarihan po sa lahat na nasa langit. Salamat po sa privilege na binigay niyo po sa amin.
Higit sa lahat, salamat po sa pribilehiyo na nakarating po sa amin ang gospel. And thank you, God, for a great salvation. At salamat din po, Panginoon, sa mga pagpapala at pribilehiyo ng pagtitiwala niyo po sa aming buhay in spite of Diyos ng aming unworthiness. We pray tonight to bless the message, bless the people of God, bless the preacher, bless the preaching. At uwi po kami, Panginoon, na may panibagong sigla at hamon sa aming buhay na lahat ng bagay na meron kami, tinatamasa ngayon, ay makita po namin na ito'y gawa nyo lamang sa aming buhay, hindi po ang aming sarili upang kayo pong maitaas, Panginoon, sa lahat ng bagay sa aming buhay. Dalahin ko po ang pagkilos po ng Banal Espiritu sa bawat isang ngayong gabi. At kung meron po, Panginoon, na hindi paligtas ay maligtas. At kung meron pang nanlulupaypay, ay sila po ay inyo pong i-revive, Panginoon. Lord, I beg you please, empower me by the power of the Holy Spirit. Use me as a child blessing to the people of God tonight. Salamat po, Panginoon, sa privilege. Patawad po sa aming mga kasalanan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you. Be seated, please. Magandang gabi po sa inyo lahat. Amen. Now, isa pong pagpapala ng Diyos na tayo po ay nagkakasama-sama sa gawain ng Panginoon. Amen? Hindi man tayo magkakaano-ano sa pisikal na pamumuhay, pero salamat sa Panginoon sapagkat tayo po ay pinagbigkis, pinagsama-sama, sapagkat tayo po ay, kumbaga, iisa ang ating pananampalataya na tinanggal sa ating Panginoon. Amen? Alright. So, ngayong gabi po ay makikita po natin sa salita ng Diyos na ating binasa ay yung very striking words that the Bible says, this is the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. Amen? Ito ay gawa ng Panginoon at ito ay kamangha-mangha sa ating mga paningin o sa ating mga mata. Kaya kung tayo po ay mag-observe lang at maging sensitive sa lahat ng bagay na ating nakikita at ating nararanasan, tatandaan po natin, kung walang kumilos niyan, ay hindi natin ma-enjoy ang lahat. Kaya ako'y naniniwala na lahat ng bagay na ating na-experience, ating pong nakikita, ay ito po'y sadyang gawa lamang ng Diyos. Sapagat kung hindi gagawa ang Panginoon, wala naman talaga tayong magagawa. Amen? Kung hindi kikilos ang Panginoon sa gawain niya, wala naman talagang mangyayari sa gawain ng Panginoon. Tayo lamang po ay sadyang mga kasangkapan ng Diyos ayon sa layunin ng Panginoon, higit sa lahat, sa kaligtasan po ng sangkatauhan. Kaya nga po dito sa ating binasa, ay makikita po natin na sabi ng Bible, this is the Lord's doing, it is marvelous in our eyes. So when we acknowledge that this is the Lord's doing, we recognize God's sovereignty and wisdom in every aspect, even when we don't understand. Amen? Are you listening? Kaya nga po, ang napakalaga sa buhay ng isang Kristiyano ay yung tayo'y matuto talagang magtiwala ng buo sa Panginoon. Amen? Kaya nga po, ang sabi ng Bible sa Proverbs chapter 3, verse number 5 and 6, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Kaya kung tayo lamang po ay magtitiwala sa Diyos ng buong puso, at lagi natin siyang kikilalanin sa lahat ng ating buhay, sa lahat ng ating gawain, ang sabi ng Bible, God will direct us. Amen? Kaya yung taong nagtitiwala sa Diyos ay mayroong direktor sa kanyang buhay. Amen? Kaya nga po, ngayong gabi, we're not stayed so long. The message that we're going to hear tonight, it's all about this is the Lord's doing. Amen? Ito ang gawa ng Panginoon. Amen? Kaya tingnan nyo yung katabi nyo ngayong gabi. May ginawa bang Diyos sa kanyang buhay? Amen? Di ba? Sabi sa Bicol nung araw, kapag wala pang gawa ang Diyos sa buhay mo, ikaw ay murdoy-pudoy. Amen? Alam nyo ba yan sa Bicol? Murdoy-pudoy. Pero ngayon, pudoy na lang. Di ba? Ibig sabihin, hindi naman tayo dating ganito. Amen? Mentally, ibang ating kaisipan. Of course, spiritually, wala tayong direction sa ating spiritual life at wala tayong guidance mula sa Panginoon. Physically, makita natin ang Panginoon ay kumilos din. Tingnan niyo mga Bible students, amen? Talaga namang kagalang-galang. Amen? Ang dating,
Parang kontraktor ang dating. Pero pero makita nyo, tingnan nyo, dito inaayos tayo. Lalo na sa Baptist Heritage Bible College. Amen? Ang institution ng BHBC ay lugar para sa mga tinawag ng Diyos, para ang Diyos ay patuloy na kumilos at ihanda ang bawat isa para sa dakilang gawain ng Panginoon. Amen? Kaya tingnan nyo mga itsura natin, pare-parehas ang hawi ng buhok. Pero sa kapal ng buhok, magkakaiba tayo. Amen? This is the Lord's doing. Una po, makita natin, dito po sa Psalms 118 in verse number, look at the Bible says, verse number 24. The Bible says, this is the day which the Lord hath made, we will rejoice and be glad in it. Ito ang araw na gawa ng Panginoon. Amen? Tayo ay sabi ng Bible, tayo ay maggalak. Tayo ay magsaya at purihin ang Panginoon. Kaya meron tayong awit, di ba? This is the day that the Lord has made, we will rejoice and be glad in it. So I do believe tonight, this is the Lord's doing. Number one, this is the Lord's who gave us a new day. It is the Lord's who gave us a new day. Ang Panginoon ang siyang nagbibigay lagi sa atin ng panibagong araw. Tandaan po natin, ang sabi ng Bible, God always gave us every morning in our life. Kung meron man pong nagbibigay ng bawat araw sa ating buhay, walang iba kundi ang Diyos. Amen? Kaya nga po, tingnan nyo kagabi. Amen? Kahit pagod na pagod tayo, tayo pa lang. Natulog ka. Pero makita nyo, mga kapatid, hindi mo alam kung gigising ka sa umaga. Pero sabi ng Bible, makita nyo, ginising tayo pa rin ng Diyos. Sinong may gawa ng araw sa buhay natin? It is God. Amen? Walang kakayahan ng sino man sa atin na gumawa ng araw sa buhay natin maliban ang Diyos. Kaya ako'y naniniwala, ang Diyos ay gumagawa sa ating buhay. Amen? Kaya nga po doon sa Ecclesiastes chapter 3, let's turn the Bible, Ecclesiastes chapter 3 in verse number 21. Ang sabi ng Bible, in Ecclesiastes chapter 3 verse 21, who knoweth the spirit of man? Tama ba? Ecclesiastes 3:21, who knoweth the spirit of man that goeth upward, and the spirit of the beast that goeth downward to the earth. Wherefore I perceive that there is nothing better than the man should rejoice in his own works, for that it is portion who shall bring him to see that shall be after him. Is that this is the Lord's doing? Yung great is thy faithfulness. Lamentations. Amen. Lamentations chapter 3. Verse number 21. Sabi ng Bible, this I recall to my mind, therefore have I hope. It is for the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. Why? They are new every morning. Great is thy faithfulness. Sabi ng Bible, it is the Lord's mercies that we are not consumed. Amen? Sabag lang po ng Panginoon kung bakit hindi pa tayo namamatay. Amen? Sabag lang po ng Panginoon. Sabi ng Bible, great is thy faithfulness every morning. Kaya makita natin ang kagandahan. Alam nyo, sa tuwing tayo namamahinga sa gabi, ang Diyos ay may ginagawa. Bago dumating ang umaga sa ating buhay, ay may ginagawa ang Diyos. Let's turn the Bible, Psalms chapter 3. Amen? Are you listening? Psalms chapter 3. Makikita po natin dito, yes, it is the Lord that gave us a new day, but before our day, God is still working. Amen? Psalms chapter 3 in verse, look at the Bible says in verse number 5, I laid me down, and his lips I awake, for the Lord sustain. Amen? Ang pangitanda no natin, ang Panginoon ang siyang nagpapahiga sa atin. Ang Panginoon ang siyang nagpapatulog, at ang Panginoon din ang siyang nagbabangon sa atin. Amen? That's why I do believe it is the Lord's doing. Are you listening? Naalala ko po yung isa pong pinagpipray namin. Meron pong
yung may-ari ng gasoline station doon at talaga naman cardiac arrest po siya. Imagine that, siya po ay pinag-pray po namin at biyaya ng Panginoon naka-recover. Nakalabas sa hospital. Pero nung nakalabas siya sa hospital, excited siya kumain. Kumain ng isang buong papaya at nag-order pa ng sandwich. Makita, nang kumain siya, napatulog. Hanggang ngayon, 4 days na, tulog pa rin. Amen? So, imagine ninyo, buhay ka, pero hindi ka gising. Kaya nga, magpasalamat tayo sa Diyos na ikaw ay pinapatulog at sa iyong pagtulog, iniingatan ka ng Diyos at sa bawat umaga, ikay binabango ng Panginoon. At sinong may gawa niyan? It is the Lord's doing. Gawa yan ng Diyos. Amen? Kahit maglagay ka ng 10 alarm clock, na kahit ang alarm clock mo ay kasing laki ng kampana, pero kung hindi ka babangunin ng Diyos, hindi ka babangon sapagkat gawa lang ng Diyos ang bawat pagbangon natin. At tandaan nyo, sa pagtulog natin, nag-iingat pa rin ng Diyos. May tinatrabaho pa rin ng Panginoon sa iyo. Tingnan nyo po, Psalms chapter 4 and verse number 8. I will both lay me down in peace and sleep, for the Lord only maketh me dwell safety. Wow! Habang ikay natutulog, iniingatan ka pa rin ng Panginoon. Ganyan katapat, kumilos ang Panginoon sa buhay mo. And that's why, sa mga bagay na yan, mga kapatid, dapat ito po ay magdala sa atin ng tinatawag na pasasalamat sa Diyos. Kaya nga, ang sabi ng Bible, this is the day that the Lord has made. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Kaya kung sasapit sa iyo, kapatid, kaibigan, ang bawat araw, bawat umaga, tatandaan mo, yan ay gawa ng Diyos. At ang sabi ng Bible, ginawa yan ng Diyos sa iyo. Ang layunin niya, you should be rejoiced and you should be what? Glad. Amen? Maging masaya. Ewan ko lang kung bakit ang iba hindi maging masaya Parang hindi gawa ng Diyos yung araw sa kanya. Diba? Kaya nga makita po natin may dahilan ang Kristiyano na maging masaya at magalakin na nagpupuri sa Diyos araw-araw because we know it is the Lord's doing who gave us a new day. Amen? Every day is a gift from God, filled with opportunities and possibilities that God will work once again in our lives. Amen? Sa bawat araw, ang magandang gawin is to trust in God's plan and purpose. Amen? Kaya nga may pangakon Diyos doon sa sa Jeremiah 29 verse 11. I know the thoughts I think towards you, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Let's read the Bible para makita natin. Tingnan nyo ho. Kaya nga bawat araw, bawat umaga, ay exciting po yan. If you are trusting in the Lord. Amen? And nothing to be worried. Kasi kung yan ay binigay sa iyong araw na yan ng Diyos, and you will put your trust in God's plan and God's purpose, there is something na mayroong nagagawin ang Diyos sa buhay mo. Jeremiah chapter 29 verse number 11, the Bible says, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Kaya nga every day is an exciting day. Why? Because may gagawin naman ang Diyos sa buhay mo. At ang gagawin ng Diyos, ang plano ng Diyos sa buhay mo, ay hindi sa ikakasama mo, kundi sa ikakabuti mo sa kalwalatian ng Diyos. Amen? Kaya nga po, tandaan po natin, it is the Lord who gave us a new day. Ngayong gabi, gabi na pala ngayon, ngayong gabi, matutulog ka. At sa iyong pagtulog, tatandaan mo, kikilos ang Diyos, iingatan ka. Tingnan mo, wala kang bantay, wala kang security guards, pero nakakapaghilig ka hanggang sa kapitbahay. Amen? Tapos, pambihira, bukas gigising ka naman. Amen?
At dapat nga ito, dapat ang magbigay sa atin ng motivation. Paggising mo, ang una mong gagawin is to kneel down and pray to God and say to God, thank you, God, for another day. I'm still alive and I'm excited once again sa gagawin mo sa aking buhay. Habang may buhay, may gagawin ang Diyos. And the second is, this the Lord's doing. Look at in verse number 28. Psalms 118, verse number 28. Blessed be he that cometh in the name of the Lord. Amen? We have blessed you out of the house of the Lord. Amen? Sorry, verse number 25. Save now, I beseech thee, O Lord. O Lord, I beseech thee, send now prosperity. Now, the second thing that we are going to learn in this passage is, it is the Lord who sent us prosperity. Huwag nating alisin sa ating kaisipan at sa ating puso, mga kapatid, na tanging ang Panginoon ang nagpapadala ng kasaganaan. Amen? Ang Panginoon ang nagpapadala ng kasaganaan. Tandaan niyo po, ako'y naniniwala, pag ikaw ay isang Kristiyano na talagang sumunod sa Panginoon, sumunod sa Kanyang salita, ang bunga niyan ay prosperity. Maaring hindi man tayo yumaman na katulad ng mayayaman na yan, amen? Na may mga material na bagay, pero may kasaganaan ng isang tunay na anak ng Diyos na hindi kayang pantayan ng kayamanan ng sanglibutan. Amen? Tandaan niyo po, prosperity in Christian is the result of obedience to God's Word. Yun ang kaganda sa Kristiyano. Pag sa sekular, ang kasaganaan nila ay resulta ng kanilang pagpapagal at minsan sa kanilang pandaraya. Pero sa Kristiyano, ang prosperity, ang kasaganaan, is the result of our obedience to the Word of God. Ano sabi ng Bible? Sa Joshua chapter 1, verse number 8. Amen? Joshua chapter 1, verse number 8. Magkikita po natin dito kung ano po ang bakit nagkakaroon ng prosperity ang isang mananampalataya. Joshua chapter 1, verse number 8. The Bible says, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt what? Meditate. Pagbulay-bulayan therein, what? Day and night. Salamat sa Panginoon. Dito sa gawain ito, ay trinain tayo ng pinaka-priority dito ay salita ng Diyos. Amen? And the Bible says that thou mayest what? Observe. To observe to what? To do. Kailangan natin, pag sinabing observe, siguraduhin mo na gagawin mo. Kaya nga po sa buhay Kristiyano, hindi lang po makinig na makinig, maganda makinig. Ang pakikinig ay isang bagay, pero isang bagay din na napakalaga ay yung gagawin mo, ang iyong napakinggan na tutunan. You should not change, but we need to obey what the Word of God says. Ang sabi ho ng Bible is, according to all that is written therein. Hindi yung may pipiliin ka lang. Yung nagugustuhan mo lang, yun ang gusto mong gawin lang. Sabat hindi lahat na nagugustuhan mo ay tama. Pero minsan, meron kang hindi nagugustuhan na yung palang tama na magdadala sa iyo sa buhay na pasaganain ng Diyos. Amen? Are listening? Kaya sabi dito, for then thou shalt make thy way what? Prosperous. So, saan nanggaling ang prosperity sa isang Kristiyano? Amen? Prosperity is the result of your obedience to the Word of God. Amen? Kaya nga ang pagsunod sa salita ng Diyos, yan po ay magdudulot ng kasaganaan sa Kristiyano. Ang iba sabi nila, ala siguro ang buhay nyo ngayon gumiginhawa na. Amen? Marami nagtataka nga sa atin, amen? Naalala nyo po yung mga classmate nyo nung panahon? Amen? Naalala nyo yung mga kasabayan nyo noon? Nagtataka sila, sabi na, siguro, yumaman ka na kasi lagi ka nakabarong. Yun ang akala mo. Amen? Siguro,
siguro mabuti ka pa maginawang buhay mo. Amen? Tandaan nyo, bilang Kristiyano, kung nararanasan mo man ang kaginawaan sa buhay na ito, spiritually, physically, materially, financially, remember this, it is the Lord's doing. Gawa lang ng Diyos yan sa'yo. At sana wag tayong magmalaki. Kaya nga, ano man ang marating natin sa buhay, ano man ang marating natin sa ministry, we need to be remember always that it is the Lord's doing, hindi yung gawa natin. Alam niyo, nakakalungkot sa katagalan, pag mayroong pinagpapala na at medyo kung sumasagana na, nakakalimutan kung sino may gawa. May paalala ang Diyos dyan, di ba? Sa Deuteronomy chapter 8, nasabi nila, dahil sa aming kalakasan, ay nakamit namin ito, kaya nagkaroon kami ng ganitong bahay, ng ano paman, wealth. But the Bible says what God said. Anong sabi sa kanilang Panginoon? Sino nagbigay sa iyo ng lakas? Sino nagbigay sa iyo ng lakas at ng kakayahan para magkaroon ka ng ganyan? Di ba ang Panginoon? Yung sabi ng Panginoon, beware not to forget the Lord thy God, or else ye shall perish. Kaya nga makita po natin dito, nire-remind tayo ngayong gabi, mga kapatid, that is the Lord's doing, and is the Lord who sent us prosperity. At ang maganda doon, sabi ng Bible, not only that, sabi ng Joshua chapter 1, verse number 8, not only sabi ng Bible, I will make thy way prosperous, and then thou shalt what? Have good success. Kaya nga, ang isang Kristiyano na ang kumikilos sa kanyang buhay ay ang Panginoon, sa kanyang gawain ang Panginoon ang kumikilos talaga, makikita nyo at the end, good success. Bibihira po sa Kristiyano ang nagtatapos sa good success. Kasi ang problema ay pag sila'y pinapasagana na, nakakalimot kung sino nagpapadala ng prosperity. Amen? Kung saan pinagpala sa kayong mabang. Ayaw ng Diyos sa mayabang. Sabi ng Bible, God gave it more grace to the humble. And God what? Resisted the proud. Kaya kung gusto mong pagpalain ng Diyos, gusto mo palaging kumilos ang Panginoon sa iyo, gusto mo laging may biyaya ang Diyos sa iyo, gusto mo may favor lagi ang Diyos sa iyo, keep yourselves humble in the sight of God. Alam yung pinakamahirap sa lahat, yung kayawan ka ng Diyos dahil sa kayabangan. Amen? Kaya maraming salamat sa Panginoon sa kanyang salita. Tandaan niyo po, prosperity is the result of obedience to God's word. Prosperity, tandaan niyo po, prosperity will comes when you believe in the man of God. Alam niyo, sabi ng Bible, sa 2 Chronicles chapter 20, verse number 20, believe in God, he shall be established. Believe also in his prophets, or in the man of God, what? He shall be prosper. Ako po ay isang Kristiyano magpapatotoo when naniwala ako sa Diyos. He was established my Christian life. By the grace of God, I'm serving the Lord more than 20 years. We started the work in Urdaneta City way back 2005. At naranasan ko po rito na mag-aral sa Bible College ng 4 years. Uwian po every week within 7 hours. Pero biyaya ng Panginoon, sige lang. Kasi ako'y naniwala sa pastor ko. Sabi ng aking pastor, my pastor, my brother-in-law, si Pastor Joe Handig, kailangan mo ng formal training. Dahil ang gawain ng Diyos sa Urdaneta, yan ay lalago. So I believe in my pastor. Sumunod lang ako, dala-dala kong bag ko papunta rito. So dito ako nag-stay. At pinapa-stay ako noon doon sa my graduates, pero nag-request ako kay Sir Dila noon, Sir, pwede bang sumama sa mga Bible students? So, dinat naman po, biyaya ng Panginoon. That's my very joyful moment to be the full-time. Kaya, yung mga stay out dito yan, pero ako sumama ako sa mga full-time. Masaya, dyan sa old dorm. Maraming karanasan, pero yan ay pinahintulutan ng Diyos. Pero makita nyo, sunod lang, nakatapos sa biyaya ng Panginoon. Amen? Naalala ko, sabi, noong 2015, when we are organized as a local church, kumalala ni Pastor, kami ay, nag-pray kami doon sa likod, sabi niya, claim this
i-claim nyo ng lugar na ito. Nasa inyo na ito. Wala kami pambayad. Paano namin bibilhin ang ganong lugar na 1,306 square meters? Na nagsimula sa gawain ng Panginoon na hindi ko alam yung salitang support, but one thing ang alam ko, I surrender my life to the Lord. If God called you, He will equip you. Kung ikaw tinawag ng Panginoon, He will provide for your needs. Kaya makita, nag-pray kami, nag-ikot ka, lahat kami doon, nag-pray, at si Pastor Ed ang nag-closing prayer. Alam nyo, by the grace of God, in God's time, pinaggalam sa amin ng Panginoon. From 2015, it was given by the Lord to us, the land, property of CBB Sordaneta in 2022. October 22, 2022. Pandemic ko yun. Amen? At isa lang ho nakita ko doon, it is the Lord's doing. Wala naman po kaming kakayahan ang mga mananampalataya sa Urdaneta City. But by the grace of God, one thing I know, ito'y gawa ng Diyos. At walang sino man, sabi ko nga doon po sa mga members, walang sino man pwedeng magmalaki, walang sino man pwedeng magmagaling at magmarunong, sapagkat lahat yan ay gawa lang ng Diyos. At ako'y naniniwala, yung nakikita po namin dito sa CBBC San Pedro, Laguna, ito'y gawa ng Panginoon. Nakaka-amaze. Kaya nga sabi ng Bible, this is the Lord's doing, it is what? Marvelous in my eyes. Kaya pag dinilat mo ang mga mata mo, sa gawain ng Diyos, lalo na sa mga buhay ng mga mananampalatayang binago at sinukang buhay, iniwanan ng profession para maglingkod sa Panginoon. Sino may gawa nun? Diyos lang. Yung nagsabi na nagsuko ng buhay, iniwanan ng trabaho, nagsuko mag-asawa pa. Aba, sino nag-convince nun? Ang convincing power nun. Gawa ng Diyos yun. Amen? Kaya nga po, it is the Lord who sent us prosperity. Prosperity is the result of loving God. Alam nyo, pag nagmahal tayo sa Diyos, may pagpapalang Diyos eh. Tingnan nyo po, Psalms 122. Are you with me? And verse number 6. Psalms 122 and verse 6. Pray for the peace of Jerusalem, they shall prosper that love thee. Alam nyo, pag minahal natin ang Panginoon at yung para sa Panginoon, anong magbigay ng Diyos sa nagmamahal sa Panginoon at sa mga bagay na sa Panginoon? Prosperity. Alam niyo kung bakit nakakaranas tayo ng kasaganaan by the grace of God? Hindi naman siguro kasalanan na maranasan ng kasaganaan because I believe ang Diyos ay nagpapadala ng kasaganaan in God's time. Kaya tayo, mga Kristiyano, huwag tayong magmadali. Ministry is not competition. Hindi tayo pumasok sa ministry to be prosper. We are in the ministry because we want to serve the Lord. Why? Not because of blessing, not because of prosperity. We serve the Lord because He is our God. Alam nyo, ang pinaka-reason lang, mga kapatid, bakit tayo naglilingkod sa Diyos, sapagkat siya ang ating Diyos. Di ba? Sa Joshua chapter 24, in verse number 18, if I'm not mistaken, sabi nila, we will serve the Lord for He is our God. Kung yun lang ang ating kaisipan, mga kapatid, sa puso natin, bakit tayo maglilingkod sa Panginoon, na siya, maglilingkod tayo sa Panginoon, sapagkat siya ang ating Diyos. Hayaan mo ang Diyos na ang magpala at magbigay sa iyo ng pagpapala, mga kapatid. Kasi given yan eh. Pag minahal mo ang Diyos at minahal mo yung minamahal ng Diyos, lalo ng kaluluwa ng tao, the Bible says, papasaganain ka ng Panginoon. In all aspects ng ating buhay, mga kapatid. Spiritually, di ba? Physically, tingnan nyo, pag nasa gawain ka ng Diyos, pakiramdam mo, laging bata ka eh. Di ba? Parang hindi ka naniwala. Oo, amen? Kaya pag naglaro ka, akala mo, binatilyo pa eh. Sir Jess noon, 3 points pa. Ilang taon ni Sir Jess? Huwag nang tanungin. Laro kami, pambira, sabi ko, sakit na ng binti ko. Pero sabi sa akin ng teacher ko sa Bible College, ipapanalo natin laro, patay kung patay. Marunong ako sumunod. Yes, sir. Kayo, graduate po ako, mga kapatid.
Ganun palang pakiramdam yung naglalaro yung kati mo. Nag-graduate ka na, di ka na pwedeng bumalik sa laro. Parang, nako. Amen? Kaya, totoo ang sabi ni Paul, Apostle Paul, mahirap maging castaway. To be disqualified, pambihira, 4 minutes pa, crucial, amen? Pero at least, biyaya ng Panginoon, the yellow team won. Amen? Pero, wala sa edad yan. Amen? Sa pakiramdam yan. Pag ang laro ay para bagang, ang dating ay parang bata ka, pero pagkatapos pala ng laro, pambihira. Kaya nga, hindi ako maalis. Nagtataka kayo, first time ko mag-preach, nandito lang ako sa likod ng pulpito, amen? Alam niyo ng dahilan, mga kapatid. Sabi sa akin ni Pastor Red, gagamit ka nito? Hindi na po, Pastor, alam ko naman. Amen? Pero alam niyo, masaya. Masaya. Yan ay parte ng kasaganaan sa Kristiyano. Amen? Kaya tandaan po natin, let us acknowledge, amen? It is the Lord who sent us prosperity. Tingnan niyo po, ano sabi ng Bible sa James chapter 1 verse 17? Kaya ito po'y paalala lang po sa bawat isa. Sapagkat maraming nakakalimot pag pinagpala na, sabi nga, na overpower, na overwhelm. At nakakalimutan sino bang may bigay. At kung ikay pinagpapala at ikaw ay binibigyan ng Diyos, hindi ba baga mas maganda suklian naman natin ng tamang at katapatang paglilingkod ng Panginoon? Kaya sabi ni David, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Kaya nga ho, sa James chapter 1 and verse 17, the Bible says, verse number 17, every good gift and every perfect gift is what? From above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither is shadow of turning. I want you to remind you, mga kapatid, ngayong gabi, every good gift and every perfect gift is from God. Ano mang meron ka ngayon, unang-una sa kaligtasan, galing yan sa Diyos. Ano mang tinatamasa mo ngayon, galing sa Panginoon. Ngayon, pinapakinabangan natin ang Panginoon. Ano naman ang pakinabang ng Diyos sa iyo? Hindi baga unfair? Araw-araw, tayo ay nakikinabang sa biyaya ng Diyos, pero tayo hindi mapakinabangan ng Panginoon. Kaya nga, ang lakas naman ng loob ng mga Kristiyanong nabackslide pa eh. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ng Diyos, tatalikuran ng Diyos. Amen? Tandaan natin, it is the Lord who sent us prosperity. May your prosperity be a means to be a channel of God's blessings to support and to build the work of God. Alam niyo maganda, pag pinagpapala tayo ng Diyos, pinapasagana, sana gamitin tayo ng Diyos sa maging bahagi para suportahan ang gawain ng Diyos. Yung iba, pag pinasagana na nawawala eh. Huwag ganun. Alam niyo ba, pag tayo po ay, ang pagpapala ng Diyos, basado kang pagpapalain ng Panginoon pag nasa tahanan ka niya? Tinan niyo ho. This is a third point para makita ho natin. Look at the Bible says in verse number 26. Blessed be he that cometh in the name of the Lord. We have blessed you what? Out of the house of the Lord. Amen. So, the third thing that we are going to learn about this the Lord's doing is, it is the Lord who gave us blessings. Amen? I want to, nais ko pong makita nyo yung gabi, ang Panginoon ang nagbibigay ng pagpapala. Kaya kung tayo man po'y dapat magtapat, ay magtapat tayo sa Diyos. Amen? God blesses people who trust and obey Him. Amen? Kaya nga sabi ng Bible sa Deuteronomy chapter 11, verse 27, blessing. If you what? If you obey the commandments of the Lord your God. Alam niyo, pag hindi tayo matutong sumunod sa Panginoon, don't expect blessing. Tandaan niyo, it is the Lord who gave blessing.
And the principle of God, paano niya ibigay ang blessing? You need to obey God. Kaya nga, tingnan niyo ho. Hindi po sa pagano, but I was amazed. Amazed lang ako. Tingnan niyo, yung pagsunod ng lingkod ng Diyos sa panawagan ng Panginoon at pagsunod ng mga mananampalataya dito sa IBB San Pedro, look at, ginawa na Diyos. In 46 years. Plus 3 years, Pastor, as a mission. 1 year? 47. So why God bless IBB San Pedro Laguna? Why? Because the man of God, the family of the man of God, and the people here learn to obey, to learn na natuto na sumunod sa Diyos. Blessing! Kaya tingnan nyo, kaya tayo pag pinagpapala ng Diyos, tandaan nyo, mas lalo tayong manatili sa Panginoon at sa gawain ng Panginoon. Hindi yung pag pinagpala ka na, layas na. Abay, pag mauubos siyang blessing, mauubos siyang blessing na mayroon ka ngayon. Ano yung pinagmamalaki mo? Pag naubos yan, hingi ka naman sa Diyos. Paano ka bibigyan ng Diyos? Hindi ka sumunod. Ano sabi ng Bible? Pagpapalain ka mula sa tahanan ng Diyos. Nakita niyo yan, sabi ng Bible sa ating binasa dito po sa Psalms chapter 118, verse number 26, we have blessed you out of the house of the Lord. Amen? You want to be blessed by the Lord more and more? You stay in the house of the Lord. You stay in the church. Amen? Kaya alam nyo, gusto mo na lagi ng pagpapala, abay, mag-stay ka sa church. Kahit discourage ka, dyan ka lang. I-encourage ka rin ng Panginoon. Kung sa tingin mo, nanghihina ka, dyan ka lang. Papalakasin ka din ng Panginoon. Dumating man yung punto that maybe you fail, tandaan mo, huwag ka mag-alala, ibabangon ka ng Diyos. Quitting is not the answer, but to stay. Sabi ng Bible, the steps of a good man are ordered by the Lord. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. Just stay. Kung walang pagpapala ngayon, sige lang. Alam nyo, kami po mga pastor, kami po yung mga living testimony that God binibless ng Diyos ang mga tao na sumusunod sa Panginoon. At nag-i-stay. Stay. Ako nagpapasalamat po sa Panginoon sapagkat, naalala ko po, I surrendered my life full-time in the ministry. Hindi ko po pinangarap magpastor. Isa lang ang alam ko, sinuko ko ang buhay ko sa Panginoon. Kung tatanungin ko nyo ako, narinig nyo bang panawagan ng Diyos? Wala akong narinig mismo ng tinig ng Diyos, kundi ang narinig ko, mensahe ng salita ng Diyos. May nagtanong, sabi nga ni Pastor kanina, sa fellowship namin, pag sinuko mo ang buhay mo sa Panginoon, yan na yung prueba na may panawagan na sa iyong Diyos. Hindi ka naman magsusuko ng iyong buhay kung wala kang puso sa gawain ng Panginoon at hindi ka tinawag ng Panginoon. Kaya nagtatanong yung iba, tinatawag ba ako ng Diyos? Abay, nandiyan ka na, sinuko mo na eh. At pag sinuko mo ang buhay mo sa Panginoon, kahit saan kadalhin, kahit anong ipagawa sa iyo ng Panginoon, gagawin mo. At kung malayo man, pupuntahan mo. Sinuko mo na eh. Hindi naman po yan ang sinukuhan ko eh. Hindi ho. Kahit saan kadalhin ng Diyos at anong ipapagawa sa iyo, gawin mo lang at sundin mo lang. At the end, that's a blessing. Nung ako po'y nagsuko ng buhay sa Panginoon, pinanghawakan ko lang dala-dala pa ordaneta ang sabi ng salita ng Diyos. Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Nagsimula po ang gawain ng Panginoon doon sa ordaneta way back 2005. Our first service is April 16, 2005. Pinagamit po doon ang isang school room doon sa isang school at doon po kami nag-gather. Service kami noon, mga 20 nagsimula. At the time, ako po yung worker, wala akong alam patungkol sa gawain. Kaya, nagpapadala po ng preacher si Pastor Joe. Kaya ako worker po ako doon. So, ipunin, pagkaipon, siyempre magpipreach yung preacher. Pag na-offend yun, bahala ka na mag-encourage. Ang hirap palang ganun, ano? Kaya, dumating yung point na, sabi ni Pastor,
ay magsimula tayo ng Bible Institute. Ayun. Nag-aaral kami, Monday to Wednesday. Ngayon, classmate mo, mamamaya-maya, teacher mo. Kasi yung estudyante, maya-maya, magtuturo. Salit-salitan. Pero 3 years po yon, and after 3 years, sabi ni Pastor, kailangan mo na ng formal training. So, that's why, dinala ko din sa San Pedro, Laguna. Pero nakita ko po ang isang bagay na mula 2005 hanggang ngayon, ay nagpadala ang Diyos ng pagpapala dahil sa pagsunod. Sunod lang. Maniwala ka sa pastor mo. Amen? Ako'y naniniwala ang vision, yan po ay binibigay sa pastor at ibibigay sa atin at pag sumunod tayo, may pagpapala sa Panginoon. Amen? So it is the Lord who gave us blessings. God, tandaan niyo po, God bless the faithful. You want to be blessed? Be faithful. Ano nyo? Buksan natin. Proverbs 28, verse number 20. Are you with me? Proverbs chapter 28 in verse number 20. The Bible says, a faithful man shall abound with what? Blessings. But he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Ang matapat ay nananagana ng pagpapala. So what's the principle of God's blessings? Be faithful. And nobody knows if you are faithful, kundi ang Diyos lang. Maaaring sa tingin ng iba, matapat ka, pero Diyos lang nakakalam ng katapatan mo. Sapagkat ang tao ay iba ang sukatan ng tao sa katapatan, pero iba ang pamantay ng Diyos sa katapatan. Kaya kung meron man tayong papakitaan ng katapatan ay hindi ang tao, kundi ang Diyos. Amen? Kaya sabi dito, narinig ko kanina, hindi tayo dito nagpapasikat. Kundi tayo dito po ay nagpapakatapat sa Panginoon. At hayaan mo kung anong sabihin nila, maaaring may sakripisyo kang binibigay, hayaan mo yan, magpakatapat ka sa Panginoon. And then until such time, pag nakita ng Diyos sa katapatan mo, God will bless you abundantly. Just wait. Huwag magmadali. Sapagat sabi nga, ang nagmamadali ay siguradong nagkakamali. Amen? Di ba mga Bible students? Ang nagmamadali, siguradong nagkakamali. Wait in God's timing. Amen. God bless the faithful. God bless the obedient. And God's promise, tandaan niyo po, He will, God promised He will pour out a blessings from heaven if we are going to obey what He commands. At tulad sa pagbibigay ng tithes, yung iba din naniniwala sa tithing. Paano ibubuhos ang Panginoon ng pagpapala? May inuutos muna siya. Diba? Buksan natin, Malakay. Bakit kasi napunta tayo dyan? Pero maganda po, daanan yan. Kasi yung iba din naniniwala sa tithes eh. Imbis na tithes, naging mahigpit, tight. Malakay chapter 3, verse number 10. Bring ye all the tithes. Hindi lang po yan tithes. Why? Sabi ng Bible, all. Bring ye all the tithes into the storehouse. Saan dadalhin? Storehouse. Yan po ay tumutukoy dalhin sa church. We're going to bring our tithes into the storehouse. Hindi po sa sari-sari store. Hindi rin po sa department store. But in the storehouse. In the house of the Lord. Bakit pinapadala ng Panginoon? Sabi ng Bible, that there may be meat in mine house, para merong magamit sa aking tahanan. Kaya nga dito ang ginagamit sa tahanan ng Diyos, we believe it is the offering, it is the tithes of the people of God. We don't believe in solicitation. Amen? Hindi tayo nangihingi sa mga politician. Ang ating ginagawa ay tinuturuan natin ang mga mananampalataya kung paano magmahal sa Panginoon sa gawain ng Diyos, and we are going to be faithful in what? In giving. Abay, nagkikita naman niya sa CBBC. At salamat sa Panginoon, sapagkat yan ang pamantayan ng Diyos. Sabi yun ng Bible, and prove me now, herewith, say the Lord of hosts, if I will not open you
the windows of heaven and pour you out, what? A blessing. Pag tayo po'y natutong sumunod, na ibigay yung para sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, subukin niyo ako kung hindi ko buksan ang dungawan ng langit. At ibubuhos ko ang pagpapala. Amen? Anong ibubuhos? Pagpapala. Abay, mas magandang ibuhos ang pagpapala kaysa sumpa. Kailan nagkakaroon ng sumpa? Pag hindi marunong sumunod. A curse if ye disobey the commandments of the Lord your God. Kaya nga ho, makita natin dito, sabi ng Bible, and pour you out the blessing that there shall not be room enough to receive it. Mantagin mo, talagang umaapaw. Kaya sabi ng Bible, a faithful man shall abound with blessing. That's why, as a Christians, tandaan niyo po, maunawaan natin ngayong gabi, ang Panginoon ang nagbibigay ng pagpapala. Pero ang pagpapalang yan, mangyayari yan at magtutuo sa buhay po natin, mag-isa gawain kung marunong tayong sumunod. Amen? Kaya, for the sake of time, tingnan nyo lang po ang verse number 27, the last. Psalms 118, verse number 27, God is the Lord, which hath showed us light, bind the sacrifice with cords, even unto the horns of the altar. Number 4, last, it is the Lord who showed us light. This is the Lord's doing. It is the Lord who showed us light. Siya po ang nagbibigay ng liwanag sa ating buhay. In Psalm 27, verse number 1, the Lord is my light. Amen? And of course, the Word of God is our light. Psalms 119, verse number 105, thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Now, tandaan po natin, in a simple message tonight, ang gusto lang parating sa atin ng Panginoon ngayong gabi, ay huwag natin kakalimutan, lahat ng mayroon tayo, lahat ng nakikita natin, kaya namamangha tayo, sapagkat lahat ng ito ay sadyang gawalan ng Diyos. At ang napakasarap na buhay, yung may ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya nga, tingnan niyo po yung book of Acts. Sabi din, that is the Acts of the Apostle. No, this is the book of Acts, I believe, it is the acts of the Lord to the lives of the apostles. Gawa lang ho ng Diyos yan. Kaya sabi ng Panginoon, for without me, you can do nothing. Mga kapatid sa Panginoon, tandaan nyo, ito ang gawa ng Panginoon. It is the Lord who gave us a new day. It is the Lord who sent us prosperity. It is the Lord who gave us blessing. It is the Lord who showed us light. Everything we have is from the Lord. Our life, our days, our blessings, or everything na nakikita natin, tandaan niyo po, yan ay galing sa Panginoon. Kaya nga po, ano naman ang pwede nating isukli sa gawa ng Diyos sa ating buhay? Sana magtapat tayo sa Panginoon. Let us serve the Lord until the last breath of our life. Kasi ang Panginoon, hindi rin titigil na gagawa sa buhay mo. Kaya huwag ka rin tumigil na gumawa ng paglilingkod sa Panginoon. Magsama-sama po tayo na magtapat sa Diyos. At habang gumagawa ang Diyos sa buhay natin, patuloy rin tayong gumawa sa gawain ng Panginoon. Tayo manalangin, dakilang Diyos, salamat po sa privilege na may bahagi po ang salita niyo po. Wala kaming pwedeng may pagmalaki sa aming sarili, sapagkat lahat ng ito ay sadyang gawa niyo lamang. Salamat, Panginoon, sa paalala ng salita niyo po. Sapagkat ang salita niyo po ang siyang laging magkukorek sa amin. Kaya kung dumating man ang punto, Panginoon, na mayroong kapagyayabang sa aming mga buhay, kami po ay turuan niyo po, ituwid niyo po, para kayong maitaas, Panginoon. Sapagkat kung hindi kayo gagawa sa amin, wala naman kaming magagawa. Salamat po sa mga kamanghamanghang bagay na nakikita po namin. Truly, O God, this is the Lord's doing. It is marvelous in our eyes. Thank you, God. To God be the glory. In Jesus' name I pray. Amen.